Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be So what is up mga detective, malamang nakita nyo sa thumbnail and preview na nandito kami sa Cebu. At dahil nandito na nga kami ay kakain kami ng lechon at dito kami sa CNT Lechon Lalamon. Samahan nyo kami, tatakawin na naman namin kayo. Let's go! So here is their menu, you can pause it here so you can check it out at maimbestigahan nyo mga detective. So inuna namin itong dinuguan at ginawa namin itong appetizer. At siya nga pala, kada pumupunta kami sa isang lechon resto ay hindi talaga mawawala sa o-orderin namin itong dinuguan. Dinuguan, dinuguan lang to, walang kahit anong halo. Iting nasa niya. Oo, iba doon sa lutong Manila. Ay, iba ata kasi yung dinuguan ng pagsasabaw luto. Iba yung way nila. Pero ito sa akin, masarap to. Antik ng lasa. Oo, yan. Antik ng lasa, tapos hindi dominant yung asim. Kumpara sa lutong Maynila, talagang malalasahan mo yung asim. Saka medyo matamis na sa Manila. Sa Manila, ano? Sama natin sa kanin. Dinuguan at kanin. Bro, sarap, gusto ko to. Ako gusto ko naman yung dinuguan. Okay, ako dinuguan. Try ko naman ito regular. Regular lang to, diba? Ayan. Self-service yata. Paano natin ang ganda naman? Balat rin naman. Parang hindi na maano yung naman niya. Hindi ang ano itong naman niya. Pero masarap pa rin. Alasa. Maalat kasi sa bulo ito. Maalat talaga. Ang number one trait ng Cebu lechon ay ito ay maalat, kaya mas malasa ito sa lechon Tagalog. Daw naman natin sa. Kakamayin ko na. Ngayon naman itatry ko to ng may kanin, nakakamay at merong suka. Masarap mo ano? Masarap mo kuha. Asim tamis, no? And yes, asim tamis yung timpla ng suka at bagay sa maalat na lechon. Okay yung ano, balata. At buti nakatiming kami ng malutong pa ang balat, unlike sa mga friends ko na kumain dito pero bakunat na yung balat na nasinerve sa kanila. I-rewind ko muna saglit at ibalik muna natin sa pagtikim ko dun sa spicy variant nila. Kamay naman ako eh. Ay, nagbugas naman ako eh. Lang. In fairness, nagustuhan ko tong spicy nila kahit hindi malutong ang balat nito katulad nung nauna kaninang kinain. At must try talaga to with rice kasi medyo maalat nga talaga siya tapos maanghang pa. At siya nga pala, yung garlic rice platter namin ay pang 4 packs pero naubos naming dalawa dahil masarap nga yung pagkain dito. Nagustuhan namin. Yung ibang friends namin na kumain din dito after us ay hindi nila masyadong nagustuhan ito dahil sanay sila sa lechon Tagalog na hindi ganun kaalat at liver sauce ang sausawan. Basta kami, nagustuhan namin to at ang visual evidence nito ay kinamay ko na nga ang pagkain dito. Patunay. Ayan o. Napakasarap. Isanay ka sa traditional na Manilan yung dinuguan. Ito bagong take. Winner. 50 pesos lang siya pero grabe naman yung quality makakain mo. Mas mahal pa siya sa ano eh. Mas mahal pa yung ulam sa karindere sa Makati.
Gusto mo mamaya ng 45? Kaya hindi naman masarap. Yung mga nasa labas ng mga opisina, 70 pesos. Ito 60 pesos. Panalo na. Dahil mo makakain na kanin. Platter for 3 to 4 person. Inubos namin. Tapos na, kung mga 2 subo na lang yun. Ay, gutom pa kami. Kaya pa namin kumain ng isa. Isang stop. Ang sarap din talaga siya. Marami, pero biro. Ikaw, no? Ikaw. Wala, masarap talaga siya. Hindi naman lutong yung balat. Pero masarap pa rin. Hindi sa balat nagbabasa yung lutong. May lasa na siya. May lasa din yun naman. Masarap din yung kanin. Masarap yung garlic rice. So yun, dapat kasi 4 na puso. Dapat 4 na puso kasi ito. Kaya ngayon nag-platter na lang kami dahil hindi na available yung puso. Kumisin daw. Akin na to. Ngayon, wala na kasing balat eh. Lechon. Dinubo-dinubuan. Saka garlic rice. So parang minasarap ko yung baboy. Yung laman loob tsaka yung laman. May kanin. Super combo finish for the win at wala na akong masabi. Nasabi ko lala. So that's it for this food trip. See you later. Kita kits. Bye-bye you.